So now we will just continue the last episode, which we talk about how social media influence your travel choice. So with that, let us now continue. But today, we will talk about experiences. Yeah. Have you ever visited a place that looks amazing on a reel but was disappointing in person? Oo naman. Marami ng beses. Pero hindi na ako magsasabi ng mga ganon. Siyempre, nakikita ko sa una, sa social media, may nag-post. Ay, ang ganda dito, ganyan. Sabi ko, sige, puntahan ko nga. Pero pagkadating ko, ang sikip! Oh. Bakit ganon? Ang sikip! Literal na expectation yung ganun versus lang. reality. Sabi ko, wait lang, touch pa kami dito. Sasama ko mga kaibigan ko. Ang sikip niya, te! Tapos sabi ko, okay, hindi air condition, ang sikip. And to sa akin, Pero yun yung nakita mo sa ano. Hindi. Hindi yun yung nakita ko sa post. Nakita ko sa post, siguro naka 0.5. Oh, sige. Kaya sabi ko, ay, malaki yung space. Sabi ko, sige, puntahan kami dito. Dala ko mga kaibigan. Pagdating kami doon, parang may isang batalyon. Dumating kami doon, sis. Sobrang sikip. Para tuloy namin nirentahan yung coffee shop na yun. Pero, Coffee shop siya. oo, coffee shop siya. Okay naman yung drinks. Okay naman yung mga tinda doon. Ano din naman, pasok din naman sa budget, ganyan. Pero, yun nga lang, siguro sa place, sobrang sikip na hindi ko naman expect na ganun pala talaga yung situation. Hindi naman siya. Meron din kasi ako experience. So, last week, galing ako Tagaytay. Sad. Maganda na pala siya. Meron kasi kami nag-check-in kami sa hotel. At alam mo yung kita niya sa mga brochure, like, ang laki ng pool. So, like, excited ako, ang laki ng pool eh. Tapos, pagkadating doon, ay, maliit lang. Akala ko pa naman, 2 pool siya. Diyos ko, pagkahiwalay lang pala ng ano. Ay, yung may nakita ko sa IG post ko. Oo. Diyos ko. Pagkahiwalay lang pala sila ng angle. Kaya siya, nagbuha siya dalawa. Nagbuha siya ng dalawa yung pool. Yung parang kasi, dating yung maliit lang yung pool na. So, Eric. For me, may experience din ako sa mga ganyang situations. Like, for example, nung pumunta kami dati sa isang beach resort, nakita lang ng magulo ko, wow, white sand. White sand daw siya. Pero nung pagdating namin, para lang buhangin dyan sa pier. Bakit naman? Grabe naman yung gano'n. Na-edited talaga? Hindi, pero talaga? Hindi na. Pero white sand talaga siya dun sa post. Pero pagdating talaga namin, hindi siya, parang abo. Madumi siya? Baka dahil ng ulan. Hindi siya tag-ulan eh. Nedit lang talaga. Ano kaya yung ginagawa nila? Dinadaya nila yung mga nila yung mga post para makapag-convince na. Ikaw, sis? Ako, wala. So far, so good. So far, so good naman. So, narinig na natin yung mga experiences natin. Balik naman tayo sa next question natin. Do you usually go for viral Instagrammable spots or hidden gems? Sige ako. Sa akin kasi ako, social media ako. Pero, depende din sa aya ng kaibigan ko kasi nakikita. It's either viral na nakita din nila, or talagang hidden na literal na parang makakasuhan ka ng trespassing sa pagkakamili. So yun, gusto yun na yun. Oo, yung mga hidden. Hidden cafe. Oo, yung nakikita ko, kung saan ka na saan to? Tama yung bahay na pala na private, no? Yun Hindi nga. na siya hidden. Hidden Minsan yung kasi yung mga ganun mga hidden, parang nakaka-attract din siya. Kasi unique siya yun. Pero for me, more on viral lang. Instagrammable. Ikaw. Para sa akin ay same lang din. Pa-viral lang din. Kasi sa mga hidden gems ay diba, makikita mo din minsan sa mga post. Pero, uy! Nasaan yun? Nasaan ko? Parang ganyan. Parang ganyan, diba? Kaya, sa
viral post na lang, parang mas mas madali puntahan. Oo. Tsaka parang mas, pa din, mas, worth it siya puntahan kasi viral siya. May mga reviews, may mga ganyan. Kaya for me, viral posts na lang. Viral. Kasi di ba, kapag viral, syempre, automatic na daming tao. Pero pag Oo, hidden, kilala kasi, kasi. pag hidden, parang magpila. Ah. Kasi nga hidden. Hindi mo siya agad na, Pinapost din nila yung mga hidden. Hindi na siya hidden. yung ganun, yung sa social media. Hidden. Siguro hidden kasi hindi pa nila natutukoy kung saan yun mismo. Ano kasi, usually ka dun sa mga hidden spots, hidden gems, gano'n. Yung kasama na sa experience yung magtatanong-tanong tayo, saan po yung ganito? Saan po yung ganyan? So, exciting siya pakinggan na makakasama yan sa experience nyo. But at the same time, medyo challenging. Yes. Kasi syempre, hindi mo alam kung tama ba yung tinatakap mo. Kasi kapag viral, gaya na sabi ko sa episode 1, nakapang nag-scroll ka sa TikTok, nakita mo yung isang specific copy, meron na din nalabas na exact location kung saan yun nakatayo. Yung compare mo dun sa hidden na ikaw bahala kung saan mo makikita, kung saan mo susuot na Talagang mo yung pagka-extrovert mo, wala. Saan po dito yung ganito, Hindi rin alam mo kung saan yun. Hindi hidden. Kaya, hindi nila alam. Meron na palang nakatayong ganun doon. Sabi ko, okay, so, kasama naman siya sa experience. Maganda naman din maging experience yun. Pero siguro, for me, ngayon ay, doon muna tayo sa viral. Viral. Kobe, para sa'yo. Instagram. Pag sa Instagramable tayo, pumunta parang okay, sometimes pa ng picture birthday. True. Yes, Like, parang ito yung magandang legal for me. Oo, ganun. Pero Parang pag nag-post ka, 1,000 likes agad! pero sa hidden, hindi mo kasi makikita ko sa Saka balay mo yung place sa pagka-hidden, parang looms na. Oo, ganun ka. Pag viral. Aesthetic yan, girl. Para sa tingin ng mga Gen Z. Para sa atin. Student. Or you be, ikaw. Instagrammable ka din. Oo. So, parang halos na. Instagrammable. Or viral ka. Majority means. Yes. Okay, tara na sa ating last question. What is one piece of advice for students planning their first social media inspired you? But serious na to, guys. Kailangan natin ito i-consider sa pag-vacation natin or kung saan man tayo pumunta. Kasi yan dapat pinaka-uti yan. Kaya pinaka-plan din. So, for the students na nagpa-plan for their social media platform, siguro, dahil mo sabi ni Kate Hannah kanina, fact-check mo. Palaging ganun. Kasi, ayaw kasi mangyari yung mga nangyari sa akin na expectation versus real. Ang sakit ma-disappoint, promise, guys. So, doon na tayo sigurado tayo. Doon tayo sa, okay, spacious to. Okay, masarap yung food stick to. Doon tayo sa mga may good reviews. Huwag tayo sa may mga negative reviews. Pero hindi naman masama kung bibigyan natin ng chance yung mga mabababang ratings na resto, na resorts. Malay mo nag-improve sila. Oo, yung mga improvement. Kasi minsan kasi talaga yung mga ratings natin nagiging motivation. Meron tinatake nila as a motivation na para mag-improve. Pero dapat mga feedback Kasi sa sila. service. Yes. Mga feedback dapat na bibigay sa kanila. Hindi dapat nila tinitake as negative. Yeah. Kasi yun yung mga feedback na kailangan na ng baguhin para mag-improve For sila. para improvements. So, bilang advice sa mga students natin na nakikinig. Ikaw muna. Yan talaga. Ano lang, parang same lang din ako kay Alex. Kasi sabi ko nga, fact-check, ulit-ulit lang tayo. Fact-check. Kasi need natin na hindi tayo, ayaw natin napunta sa situation na mas scam tayo. Yan. Kasi kahit naman nga na yung place lang na pupuntahan, ayaw pa din natin ma-disappoint. Kasi sayang ang pera, girl. Yung catch mo, pa pupunta doon, diba? Kaya dapat, yung mga nakikita natin, hindi agad natin i-go na, ay, gusto ko pumunta dito, gusto ko dito, or whatsoever. Kailangan, i-check muna natin yung mga ratings, gano'n. Kasi, honestly, hindi naman din lahat na nakikita natin sa mga feedbacks is true. Oo. Kasi malay mo, di ba, mamaya, ano lang yan? Sugar-coated. Oo, yung parang, ay, di ba, enjoy ka, ganyan, post ka dito. Masakit din para sa atin na parang, kumbaga sa sarili natin, tayo na maghanap ng paraan kung paano natin siya mahanap natin yung mga spots or mga quality
na hinahanap natin sa kanila. Sige, B, ikaw na yun. Ikaw na. Yun na nga, yun na talaga, para sa ating lahat, ay fact check talaga. Feel ko talaga, Parang yung advice natin. Yun na yun, Yun na yung advice. yun ang pinaka-advice. Di ba sa din Alex, yun din ang sasabihin mo. Kaya, fact check talaga ang pinakamagandang advice. So, basta mabibigay namin sa inyo, if meron kayong plans na mag-trips with the influence of social media. Yeah. Pero, sabi nga natin, it's a big help. Social media is a big help. Pero kailangan din natin maging responsible all the time. Sa paggamit ng social Yes. media. Hindi lang dapat yan for clout or Kasi something else. hindi naman natin, hindi na para i-sugarcoat natin. Yes. Sa social media, hindi lang naman yan para makapag-convince tayo na pumunta sa isang lugar. Sa social media, nagagamit na din natin siya para mag-post ng kung ano-anong Yes. negative na ganito, negative na ganyan. Pero hindi din naman maiiwasan na may bashing. Yes. So, which is nakaka-ano din naman sa atin, nakaka-apekto din naman sa mga nababash specifically. So, yun, be responsible na sa paggamit ng social media, lalo na kapag huwag na tayo mag-post ng mga nonsense naman. Hindi naman kasi talaga nakakatulong, guys. So, doon na lang tayo sa mag-aaral tayo ng reviews for this specific restaurant or resorts. Makakatulong ba tayo sa magiging travel choices ng mga makakapanood sa atin? Yes. Or overall, para sa atin, big help na talaga yung mga reels. Oo. Yun talaga yung main point, fact check, tsaka yung mga reels na super big help na. Yun tayo mahihirapan. From reels to real tips. Yes, yun Yun na. naman, di ba? Reels Yes. to real tips. Di ba? Oo. Exciting yan, girl! So, Saka nga din ako sa mga tao, dahil na using social media is parang na-connect talaga yung mga tao. Like parang may comment na, okay, ang ganda ng taste na. Oo. So parang, sige, puntahan natin yan. Why not to try, di ba? Yeah. Connect talaga lahat tayo kahit sa social media. Tara, thank you. Hindi lang yung advice namin ngayon, and For the next